Yes, dear brothers and sisters, my life, our life, your life is in you, O Lord. It is our declaration of faith and surrender to God. Pag sinabi natin, Sister Ems, na ang buhay natin ay nasa Panginoon, ibig sabihin lahat ng aspeto. Amen. No? Amen. Simula sa paggising natin hanggang sa pagtulog natin, kailangan po nasa Kanya. Amen. Pagtatrabaho natin, di ba? Simulan natin. Anong pinakamaganda doon? Simulan natin sa pagluluto Di ba? Pagkagising mo, siyempre maghihilamos ka. Pag maglilinis tayo, tapos magluluto, kakain, maliligo, everything. Even yung pagtatrabaho natin, Amen. yung pagpasok natin sa trabaho, sa eskwela, no? O kahit saan, pagpunta natin, ibig sabihin nakaalay sa ating Panginoon. Yun yung sinasabing, my life is in you, Lord. Amen. You know, my dear brothers and sisters, when we say, my life is in you, Lord, ibig sabihin, we trust in God. Amen. Yun ang inaan natin. Kaya we will share to you, number one, trust in God's plan. Sister Ems? In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sabi is, lean not in your own understanding. Pero, Sir Ems, paano sasabihin natin na binigyan tayo ng common sense ng Panginoon, binigyan tayo ng talent, tapos ngayon, hindi natin gagamitin? Ibig sabihin na siguro nun hindi tayo 100% umasa. Amen. Di ba? Kasi sa totoo lang, brothers and sisters, marami sa atin, especially in our old life, di ba? Ang inaasahan lang natin kasi nag-aral tayo, natutunan natin ito, kaya nga kung minsan di natin alam na masama na pala. Amen. No? In all ways, submit to Him. Ibig sabihin yung mga pamamaraan natin. Di ba? Kasi pag ang pamamaraan natin, wala nang inisip kundi yung paano ka makikinabang, paano magkakapera, paano magkakaroon ng material. So, yung sinasabi na yung mga bagay na natin sa ating Panginoon, we will submit it to Him. Amen. And He will make our path straight. Ibig sabihin ng straight is maayos, matuwid. According to His will. Yeah. Yun yung sinasabi ni Father na sundin mo lang yung 10 Commandments. Yun na nga Yung 10 Commandments, sasampu lang yun Sasampu lang yun. Hindi pa natin masunod. Totoo lang. Di ba? Yun yung sinabi sa binatang mayaman, ay, meron pang kulang sa'yo. Di ba? Meron pang kulang sa'yo. Kasi sabi ng binatang mayaman, ginagawa ko na yan. yung 10 utos na yun, binagawa ko na po yun. Amen. Kaya nga po nadagdagan, I think, meron sabi ng isang Bible scholar, Sister Ems, 600 plus na batas na nilikha pagkatapos ng 10 Commandments. Why? It is because ang tao talagang hindi po matuto talaga. But when we trust in God's plan, we recognize that His wisdom surpasses our own. Amen. Amen. Yung katalinuhan natin, mas matalino ang ating Panginoon. Placing our life in His hand means believing that He will guide you and me, tayo po, through every challenge, especially mga pagsubok. Di ba? May mga challenges tayo sa ating buhay. And lead us to a right path. Hindi yung decision mo, mamamali ka. Nadapa ka na nga, pagbangon mo, papatol ka na naman doon sa mali, madadapa ka uli. Yun ang isang ibig sabihin nun. Amen. This trust bring peace, my dear brothers and sisters. When we trust God, magkakaroon ka ng kapayapaan Amen. Amen. Knowing that we are not alone in our journey, nakasama natin. Di ba kapatid, ang hirap po na nag-iisa, sa totoo lang. Ang hirap po nag-iisa. Kaya nga napakasarap, kasama mo lagi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Number 2, na pagka sinabi nating, My life is in you, Lord. yung buhay natin na sa ating Panginoon. Ang Panginoon pa bibigyan tayo ng kalakasan para po magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Amen. Di ba? Ano sabi sa Isaiah 40:31? In Isaiah chapter 40 verse 31 naman, sabi ni Lord, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kung ang pag-asa natin nakasalalay sa Panginoon, i-renew niya yung ating lakas. Na kinumpara tayo sa eagle.
na makakasort ang ating wings, no? Yung ating pakpak ng pag-asa, may di ba doon sa sisi? And we will run, not go weary. Ibig sabihin, hindi ka mag-aalala. And we will walk, not in faint, hindi kayo madadapa. Kasi bakit? Kasi po, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. In times of weaknesses, my brothers and sisters, yung pagod na tayo, hirap na tayo, no? Ang reliance po natin sa ating Panginoon, i-renew po yung lakas sa atin eh. Ako naranasan ko yung Sister Ems, yung parang hirap ka na pagod ka na, hindi mo na maintindihan. Even nasa renewal na tayo, di ba? Yes. Ang masarap naman, nasa renewal ka, alam mo na meron kang tatakbuhan. Alam mo may kasama ka. Amen. Amen. Yun pala tama. Alam mong may kasama ka. Presence of mind, di ba? Kasi kung minsan pagka pagod ka na talaga, parang wala na, limot mo na ang ano. So, ang mananaig sa'yo, yung sarili mo na lang, yung talento mong binigay ni Lord. Ang tawag doon, Sister Ems, wala sa sarili. Pag sinabi wala sa sarili, baliw na po yun. Di ba? Baka iba na po ng ginagawa natin. By placing our lives in God, in Him, we will find endurance, yung lakas, no? To face life difficulties with courage and hope. Yung bang, alam mo yung courage, yung bang para may sinasandigan ka, yung pag-asa nandyan lagi. No? Ang lakas ng Panginoon become our strength. Amen. Yung strength ng Diyos, nagiging strength po natin eh. Kaya nga yung kanta, the joy of the Lord is our strength. Enabling us to rise above our challenge. Yung mga challenges natin sa buhay, na ma-overcome natin yan because ang Panginoon po ang nagiging lakas po natin. Amen. Amen. Ano pa yung pangatlo na pag ang Panginoon ay ang buhay natin nasa Panginoon, we will be having abundant life. Sabi po sa John 10:10, I came that you may have life abundantly. Yung pag sinabi mong abundant kasi, ito yung punong-puno eh. Siksik, liglig. Maganda Tagalogin ko, Sister Ems. Nagpunta ako rito upang kayo ay bigyan ng buhay, ganap at kasiyasiya. Anong klaseng buhay? Ganap at kasiyasiya. Pag sinabi mong ganap at kasiyasiya, di ba, the sisters, ito yung buhay na wala ka nang hahanapin pa. Bakit maraming tao may hinahanap? Paano? Nandiyan na nga si Lord, hindi pa nila makita. Bakit po? Kasi nga, ang tinitingnan lang natin yung problema. Parang ano yun eh, illustration. Ang sabi nung speaker, may hawak sa cellphone. Sabi niya, tingnan nyo ang cellphone. So nakikita nyo po ang cellphone. I-focus po natin ang ating mata sa cellphone. So nakita natin ang cellphone. Pero nakikita rin natin si Brother Vic at Sister Emma. Kailan blurred? Kasi nakapokus tayo dun sa cellphone. Ganon din po sa ating Panginoon. Pag nakapokus tayo sa material na bagay, kahit katabi ang Panginoon, nakikita mo ang Panginoon, pero blurred. Amen. Pero kung ang Panginoon, doon tayo nakapokus sa Panginoon, my dear brothers and sisters, lahat po ibibigay sa atin. And everything will be added unto us. Amen. When our life is in the Lord, we experience depth joy. Yung malalim na kagalakan, kapayapaan, fulfillment that the world cannot offer. Ito yung sinasabi na yung peace po na ibinibigay ng Panginoon, hindi kayang bilhin. Amen. Amen. Hindi kaya ibigay ng mundo. Ng mundo. This abundance comes from our relationship with God, with Him, which fills our heart. Pinupuno yung ating puso, Sister Ems, with the presence and love. Alam niyo yun, kapatid, pag punong-puno ka, pati po yun nahahawa, pati yung pag-smile mo pati yung ganda mo. Ano sabi, Brother Vic, ano na ba edad mo? Sabi sa akin. Sabi ko po, 64. May nagbiro. Hindi, mukha kang di 64. Sabi niya. Sabi ko, anong edad ko? 63 anyhow. Joke lang po. Pero sa totoo lang, bumabata tayo. Bakit po? Tapos pati yung lakas natin bumabata. Amen. Pati pananaw natin bumabata. Because of God's presence. Number 4, peace in His presence. Kapayapaan po sa Kanya pong presensya. Ano sabi sa Philippians 4? In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,
With thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag meron tayong ipinagdasal, pag meron tayong petisyon, pag may request tayo sa ating Panginoon, dugtong mo na kaagad ang pasasalamat. Claim mo na. Yung pasasalamat. Pag tayo po ay yung bang mapagpasalamat, grateful na tao, may di ba sa sisters, yung present po natin, yung present po natin na request sa ating Panginoon, naririnig niya po lagi. Amen, amen. Maalala ko, Brother Vic, nung nasa Love Lock Main pa tayo, may she rest in peace, patay na po siya. Sabi niya, Sister Emma, ano bang ginagawa mong dasal? But, medyo abundance ang blessing ni Lord noon. Sabi ko, ano po, nagre-request ako kay Lord, and then sinusundan ko na ng pasasalamat. Amen, amen. Iba yung Totoo yun, my dear brothers gratitude and sisters. no? Oo. Kasi di ba, like in our prayer meeting, sa prayer meeting, di ba, nauuna nga yung thanksgiving natin bago yung supplication. Amen, amen, amen. Di ba? So parang ganun, inatap ko rin yung ganun, sabi ko, pero instead, nagpapasalamat na ako sa Panginoon doon sa mga hinihingi ko. And nowadays, even trials, we thank God. Oh, yes. Bakit po? Teka muna, parang ang hirap isipin nun, Sister Ems, na namatayan ka na, papasalamat ka pa. Nalugi ka na ng negosyo mo, nagpapasalamat ka pa. Amen. Bakit? Nadapa ka na nga, nagpapasalamat ka pa. May di ba sa sisters, kasi po may purpose ang Panginoon na mas maganda. Mas maganda. Ito, kadugtong na naman po ito nung nakaraan nating episode. No, God is always on time. Kasi ang Panginoon po hindi nakakalimot sa atin. Amen. Yung kailangan mo, yung nire-request mo, Alam inihahanda na po ng ating Panginoon. Alam na niya. Living with the Lord at the center of our lives, brothers and sisters, brings peace that surpasses human understanding. Yung, minsan, hindi mo mapatong. Hindi mo- ano yan? Unfathomable. Unfathomable. Ibig sabihin, hindi mo siya maisip na mangyayari. But God is always there, my brothers and sisters. You want to be amazed? You thank God, and God will present to us something na minsan di mo na maisip na ang sasabihin mo nga, am I worthy of it? Amen. Di ba? Amen. This peace, my brothers and sisters, guard our heart and minds, allowing us to face life, yung mga uncertainties natin ng buhay, na walang takot. Nahaharap natin. Why? It is because God is always present. Through prayer and thanksgiving, we remain connected to Him. And His peace sustain our life, my Amen. brothers and Amen. sisters. Amen. Yun yung masarap na yung peace in His presence. Kaya nga sabi nga niya sa binasa ni Sister Ems, do not be anxious about anything. Kasi susupply ng Panginoon Magugulat ka na lang Nag-aalala ka ngayon, magugulat ka na lang, kumain ka na uli. Amen. Di ba? Nangyayari sa amin ni Sister Emma yon sa aming pagpapamilya. And number 5 is, pagka sinabi natin, my life is in you, Lord, may purpose, may direction, May direction ang na Panginoon. ibigay. Amen. Sabi niya sa Ephesians 2 verse 10, Sister Ems, In Ephesians chapter 2 verse 10 says, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Iyon yung ibig sabihin na, ang Panginoon po ay nilikha tayo. Amen. Nilikha tayo. May May purpose. Of course. No? May purpose. Anong purpose? To do good works. No? Kasi ang Panginoon po pinipare na in advance kung ano yung gagawin natin. Kaya lang kung minsan tayo nagdedesisyon. Again. Naliliko tayo. Amen. Ngayon minsan, pagka naliko tayo, nadapa tayo, ang sisisihin pa natin ng Diyos. Totoo lang Di ba? Yan ang lumambuhay natin yun din po lumambuhay ko noon Bakit Lord? Bakit hindi yung kapitbahay namin magnanakaw? Bakit ako nagsisimba? Ang bait-bait ko naman Lord Di ba? Yun yung mga demand natin Our lives find true purpose, of course, in the Lord. He has created each and every one of us unique. Sister Emma, hindi ako. Ako hindi Sister Emma. And He has a plan. Si Lord may plano kay Sister Emma. May plano kay Brother Vic. Amen. Sino magsasabi? Diyos ko po. Huwag na natin pag-usapan, sabi nga ni Sister Emma. Kasi I am not worth of it. If ako magsasabi, hindi po. Pero God plans it.
Amen. By living in Him, we discover our calling. Ito yung masarap. We discover our calling. Kasi, pag wala kang relationship sa Kanya, di mo na maintindihan mo ba? And the good work He has prepared for us. There and there, doon mo maintindihan. Di ba, nung unang tinawag ako ni Lord, tinawag tayo, parang hirap intindihin eh. Na mag-out. Oh, yan, sige. Naalala ko ang ama. Oh. Ang ama. May he rest in peace. Na kung ako lang tanggap ko yon kasi syempre may relationship ako. Na-develop ko yung relationship ko kay God. Although hindi ko naman sinasabi na ang ama po, biyanan niya. Tatay ko po yan. father-in-law. Apa. May relationship din siya sa Panginoon, pero iba yung pagkakakilala niya sa Panginoon at sa pagkakilala ko sa Panginoon. Di nung bagong renewal, bagong-bago si Brother Vic sa mga outreaches, ganyan, sa Galit mga na galit speaking. sa akin. Galit na galit ang ama. Sabi pa niya, Emma, ba't mo pinapabayaan niyang asawa mo ng ganyan? Outreach ng outreach. Puro ka praise the Lord, puro ka praise the Lord. Ano yan? Wala ka nang hanap buhay. Ang daming ko na. Ako no, at that time, sa totoo lang, ako rin, siyempre, parang naawa ko sa sarili ko, na ang kakampi ko dapat, tatay ko, ang asawa ko. Tapos ganun ang But of course, naunawaan ni Ama yun nung later. Yun na naman yung in God's perfect time. At kasi, nakikita ng Ama, isinasabuhay natin. Nakikita niya talagang na wala yung pag-inom, na wala yung pagbarkada, na niyaayos ang buhay, naayos yung mga anak, yung relationship sa asawa. Yun yung isang nakita ng aking ama. Kaya after 12 years, nadala ko po siya sa renewal. Sa Oasis. Sa Oasis of Love, Manila. This purpose, brothers and sisters, and direction, ang Diyos kasi, pag ang presence niya nasa atin, ang buhay natin, direksyon natin, may meaning eh. Amen. Di ba? Amen. Ang alam natin talaga, makikita natin, ang greater plan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. My life is in you, Lord, is a declaration of faith and surrender. It is an acknowledgement of our strength, purpose, and peace comes from Him. Hindi dahil sa ating galing. Diyos ko po. Hindi po. Kagagaling lang po namin ng agusan. Nagbigay po kami ni Brother Ali Aguspina ng seminar po sa Life in the Spirit Seminar. Wow, ako mismo na-amaze kasi may nangyaring kasi nagkaroon kami ng exchange ng topic, ng and of course, ang prepare ko hindi pala yun. So, ang Panginoon talaga, makikita mo talaga, pag binigay mo sa Kanya, by placing our trust in God's plan, relying on His strength, seeking His abundance, finding peace in His presence, and fulfilling His purpose, truly, brothers and sisters, we live a life that is truly anchored to Him. Amen. Kitang-kita ko po, sa totoo lang, buhay na buhay ang Diyos. Kaya ang sarap ewan ko, nag-message pa nga kay Sister Emma na pinapakunan ko ng picture yung lecture ko, pero Hindi ko makita. nung pinadala niya po sa akin, nakasalang na po ako. But God made it tremendously because of His presence. Not mine. Kasi kung ako lang, papalpak ako sa Terence. Amen. Di ba? Pero ang Panginoon po ang nagdulot po nun. Kaya, my brothers and sisters, ang buhay po natin, pagka po inalay natin sa Kanya, sinandig po natin sa Kanya, God will give us true life, a life that is abundantly. Amen. Bibigyan niya tayo ng lakas na magugulat ka na lang, ang lakas mo. Bibigyan ka niya ng pag-asa. No? Pag nawawala ka ng pag-asa, bibigyan ka niya ng pag-asa. Ang sikreto lang, at gagawin lang po natin, isusurrender natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen. With faith. So let us pray with the brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Lord, thank you for your abundant love and care for us, O Lord. Yes, Lord. Thank you for forgiving all our sins, even for our sins we do not realize we commit. Yes, Lord. Lord, please fill us with your wisdom, with your compassion for others. Yes. May you bless us with your unending love, that you fill our cups with joy, and may our lands overflow with abundance. Amen. Meaning, our life is in you, Lord. All these things, Father, we ask and we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.